So malaking sikreto nila Risa Hontiveros ngayon ang nabisto. Pag-usapan po natin. Mainit ang politika sa Pilipinas, mga sangkay. No, mas mainit pa po sa kape na iniinom nyo ngayon. Ayun nga po mga sangkay, pag-usapan po natin to. No, itong batuhan, kabila ang panig. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Tayo naman, pagdating po sa gulo, gulo nila, neutral tayo. Huwag tayo makisali sa gulo nila. Bahala sila magkagulo. Basta tayo, masaya tayo sa buhay. No? Pero ayun na nga po mga sangkay, tingnan po natin. Kasi nga po, nakahanap ng butas ngayon. Yung majority, sila Amy Marcos, laban po kay Larissa Hontiveros. Aba, mga sangkay, matindi to. Malalaman nyo po ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so eto tingnan po natin. Magandang pag-usapan to ngayon kasi mainit-init yung balitaktakan. Okay, so ayon po dito, tututukan at saka isusulong daw po talaga, hindi isusukuan ito ng majority, itong remote voting kung tawagin. Ngayon mga sangkay, ang nadiskubre, ito, didiretso na po natin, ang nadiskubre ngayon mga sangkay, ginawa na pala ito, kumbaga yung unang gumawa pala nito noon, yung nagpasimula na ito, yung mga gumawa ng ideya, mga sangkay, sila Risa Hontiveros pala. O, kagaya po nito. Resolution. Ito ay noong February 2021 to allow Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions and committee hearings. Mas malala pa nga po ito kasi pati hearings po, mga sangkay, through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communications. So sila pa po ang, sila pala may gawa, mga sangkay. Ngayon, baka sabihin nila, okay, yung argumento kasi dyan, mga sangkay, siyempre sasabihin, hindi, COVID-19 kasi noon eh. Diba? May COVID kasi noon. But, pakinggan nyo to. Ang punto naman dyan ng mga DDS, kasi ang point naman ng mga dilaw, ito yung sasabihin ng mga dilaw, no? Na hindi, kasi may pandemic kasi noon. Kaya online lang. But here is the point, mga sangkay. Ito yung punto ng mga DDS. Kaya may pandemic o wala, si Senator De Lima at that time nakakulong. Talagang hindi siya makakapunta sa kahit po actual session. So, anong punto doon? Siya ay nakakulong, dapat wala yun. Diba? Nakakulong na eh. Pero bakit pinipilit nila dito at that time na makapag-online, parang online class no? Online nakasali po siya sa mga meeting, hearing, sessions, 'di ba? Sa kahit na anong forms of remote or electronic communications. At eto, tingnan niyo yung pumirma. Ayan, lakihan po natin para talagang Sino ang pumirma? Franklin Drilon, Ralph Recto. Ito yung dalawa na present pa ngayon. Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Sila po ngayon yung umaayaw niyan. Pero sila pala ngayon yung pasimuno nung una. Kaya ngayon, sila Amy Marcos, meron tuloy pambato. Sabi ni Amy Marcos, bakit naman ayaw nila? Kung totoosin, ginawa naman din nila yan nung una. Sige, sabihin natin, pagbigyan natin, yung argumento ng mga dilaw na hindi, kasi pandemic. Okay, let's move forward. Backward pala. Let's move backward. 2010, ito 2021. Medyo kalmado na po dyan yung pandemic. Pero ito 2010, ito talaga, 2010, January 4, 2010. Ito naman involved
Si Lacson. Lacson to colleagues. Oh, ayan mga sangkay. Gusto si Trillanes, ayan po, Panfilo Lacson, called on his fellow senators Monday to heed the International Parliamentary Union resolution to allow Senator Trillanes to attend regular Senate sessions. At ayon po dito mga sangkay, Lacson, who chairs the Senate Accounts Committee, is working to allow Trillanes to attend Senate sessions through video conferencing with the concurrence of Senate President Juan Ponce Enrile. Ayan o. Nakalagay po dito, meetings through remote or electronic means. 2010, mga sangkay, ang uso pa at that time ata, no? Skype. Pero may Facebook na rin po at that time. Diba? Mga sangkay. So, uso na rin po yung video call at that time. Kaya, kung pwede daw, gawin yon. So, sa madaling sabi, si Lacson, sino pa ba? Si Senator Lacson, si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, sila yung mga nag-create ng ganitong klaseng ideya noon. Kaya mga sangkay, ito yung panlaban tuloy ng mga DDS ngayon. Ako kung ako tatanungin nyo, guys, kung ako tatanungin nyo, magdi-disagree ako. Bakit kayo sasali? Nandun nga kayo. Si Trillanes at that time, di ba, nasa loob ng kulungan. Di ba? Di ba, si De Lima nasa loob din. Bakit naman? Dapat nga, totally tanggal kapag ka nasa loob ka na ng kulungan eh. Diba? Ako, this is my opinion. Diba? Dapat nga tanggal na kapag nasa loob ka ng kulungan. Pero, bulok kasi talaga yung 1987 Constitution. Kita nyo, sa sobrang pangit na Constitution natin, nakakapag-create sila ng kung ano-anong trip. Gaya na ito. Kita nyo, nabalik tuloy sa kanila. Ako, mga sangkay, disagree ako sa ganito. I don't agree. Pero since, ang pasimuno pala nito, ayan po, si Senator Lacson, sino pa ba? Ayan, Permado, Risa Hontiveros, Francis Pangilinan. Tapos ngayon, sila yung ayaw. My goodness, kayo pala yung pasimuno eh. 'Di ba? Kayo pala yung pasimuno. Ako nga, guys, akala ko nga bago yun eh. Hindi pala bago. Nung nakita ko na ito, bigla ko na-realize, nga no, para naalala ko yung time yung ni Senator Laila de Lima nung nasa loob po siya ng kulungan. Pero yung kay Trillanes, hindi ko po kabisado eh. Pero may ebidensya. Ayan po, may ebidensya eh. January 4, 2010. Noted that while Trillanes was arrested and detained in July 2003, he was allowed to run for senator in May 2007 and was elected. Matindi, no? Matindi yun. Ito matindi. Nasa loob ka na, nanalo ka, pwede ka pang tamakbo sa pagka-senator. Ang lupet! No, ayun, mga sangkay. So ngayon, nabisto sila. Ito tuloy yung panlaban nila Amy Marcos. Pakinggan po natin. Mayroong banat dito si Amy. Wait lang. Forward natin. Fast forward natin. Ito. Sa forum sa Kamuning ngayong Miyerkules, nanindigan si Senator Amy na ipupursige ng mayorya ang pag-amyenda sa Senate Rules. Magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Pinagtataka pa ni Marcos, bakit ganun na lang ang pagtutol ni Senator Hontiveros, Lacson at Pangilinan na pag-usapan ng isinusulong na mapayagang makadalo online ng isang senador, gayong ginawa rin naman nila ito noon sa kanilang mga kaalyado. Sila nag-create, no? Sila Hontiveros pala nakagawa nito. Sila po yung nag-raise ng idea na ganitong klaseng gawin noon. At ngayon, ginagaya po nila Amy Marcos. Nung panahon naman,
na may nakakulong o hinuhuli sa kanila. Pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Muling tatalakayin. May duda ako dyan kung bakit. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Guys, eto yung mga ebidensya. Ayan po. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.